Naalala mo bang sinabi ko sa'yo nung nakaraang magkita tayo sa likod ng unibersidad, ha? Ito na yon. Ang araw na pinakahihintay namin ng aking mahal na kasintahan. Ang mapait at masakit na katotohanan na ipamumukha namin sa'yo na isa ka lamang basura na hindi dapat pinapahalagahan. Malakas na wika ni Francis sa akin at agad siyang sinuntok sa mukha ni Caspian na ikinabagsak niya sa sahig kaya lalong umingay ang buong paligid. Gago ka ha! Asik ni Caspian at agad na naglapitan ng mga guard sa kinaroroonan namin habang ako'y tila ba itinulo sa aking kinatatayuan at masamang nakatitig lamang kay Kendra na ngayon ay umiiyak na at hindi makatingin sa akin. Panay lamang ang iling ng kanyang ulo habang umiiyak ito sa kanyang dalawang palad. Sa sobrang sakit ng ginawa niya sa akin, akala kong lahat pati ang pagkakaloob niya ng kanyang sarili sa akin ay isang pagmamahal. Ngunit ang lahat ay laro lamang pala para sa kanila. Anong kaguluhan ang nangyayari dito? Humahangos na paglapit ng mga magulang ni Kendra. Ngunit hindi pa rin ako tumitinag sa kinatatayuan ko at mataman lamang akong nakatitig kay Kendra. Galit na hinarap ni Caspian ang mga magulang ni Kendra at ipinaliwanag sa mga itong ginawa nila sa akin. Habang ako naman ay halos manlabo na ang aking mga mata dahil sa walang awat na pagdaloy ng aking mga luha. Pinaibig niya si Russell upang ngayong gabi ipamukha sa kanya na ginago lamang nilang aking kaibigan dahil ito'y isang mahirap lamang. Ginawa nilang katawa-tawa ang aking kaibigan sa harapan ng mga bisita niyo. Kailan pa natutong mangmaliit si Kendra ng kanyang kapwa? Muli ay sambit ni Caspian at hindi pa rin ako nagsasalita dahil hindi ko maproseso sa aking utak na ginago lamang pala ako ng babaeng minahal ko ng sobra. Kendra, totoo bang sinasabi ng Kuya Caspian mo, ha? Galit na ani ng ina ni Kendra habang nakaharap na ito dito. Ang mga tao ay sa amin na lahat nakatingin at pinagpiestahan ang lahat ng mga nangyayari. Mommy, I'm sorry po kung... Hindi na natapos ni Kendra ang kanyang sasabihin nang isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang muka mula sa kanyang ama na galit na nakatitig sa kanya. Kahit kailan na hindi ka namin tinuruan maging ganyan. Kahit kailan na hindi ang pamilya natin ang mangmamata ng mahihirap na tao. Baka nakakalimutan mo ng mga ninuno natin ay galing din sa hirap at nagpursigi lamang upang maabot ang kanilang mga pangarap. Katulad ng lalaking yan ay mahirap din lamang ang mga ninuno natin noon. Sinong nagbigay ng karapatan sa iyo upang paglaruan ang damdamin ng maliit na tao, ha Kendra? Sambit ng kanyang ama habang si Kendra ay sapu-sapu lamang ang kanyang pisngi at umiiyak ng nakayuko. Gusto kong maawa sa kanya, ngunit puro galit lamang ang laman ng aking puso ngayon dahil sa ginawang panggagago nila sa akin. Naniniwala ako sa mga kabutihang pinakita niya sa akin at sa pagmamahal na pinagsaluhan namin. Ngunit ang lahat pala'y parte lamang ng kanilang maitim na plano laban sa akin. Ikaw, Francis, simula ngayon ay ayoko nang makikita pang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Wala kang maidudulot na mabuti sa aking anak. Ang pagiging matapobre ang sisira sa pagkatao nyo. Matuto kang lumingon sa iyong pinanggalingan. Baka nakakalimutan na ninyo kung saan kayo nanggaling. Ani muli ng ama ni Kendra at galit na galit dahil sa mga ginawa nilang panluloko sa akin. Humihingi ako ng paumanhin sa nagawa ng aking anak, iho. Wika naman ng ina ni Kendra sa akin. Ngunit wala na akong makapangkahit na ano sa aking puso. Walang kaabog-abog na tumalikod ako sa kanila. At binitawan kong hawak-hawak kong maliit na kahon na aking regalo para sana kay Kendra. At pagkatapos ay tuloy-tuloy na akong lumabas ng malaking bakuran ng nakakuyom ang aking mga kamao at nagpipigil ng aking galit. Russell, pakinggan mo muna ako. Ani ni Kendra, ngunit hindi ko na siya nilingon pa dahil sapat na ang mga lumabas sa kanilang mga bibig upang malaman kong katotohanan. Sana ay hindi na lamang ako tumuntong sa lupa ng mga mayayamang tao na walang ibang hangad kundi ang tapakan ng maliit na taong katulad ko. Russell, please, let me explain. Muli niyang sigaw, ngunit tuloy-tuloy na akong lumabas at nararamdaman kong mga titig ng lahat ng tao sa akin. Ang iba ay may panghuhusga at ang iba naman ay may pagkahabag dahil sa nangyari sa akin. Bro, you want to join me? Pupunta ako sa bar ngayon upang uminom. Ang daming nangyari ngayong gabi kaya iinom natin yan. Ani Caspian, kaya napahinto ako tumingin sa kanya. Thank you kanina bro. Kailangan ko nga nang maiinom baka kasi makapatay ako ngayon. Wika ko sa kanya
At agad na akong sumakay sa aking taxi at sinundan ko na lamang ang sasakyan ni Caspian kung saan man ito tutungo. Sobrang sakit ng ginawa sa akin ni Kendra. Gusto ko siyang saktan kanina, ngunit hindi ko naman magawa. Ngunit hindi ko iiyakan ng katulad niya. Sobrang sakit ng ginawa nila sa akin. Mahal na mahal ko siya. At mas lalo ko pa siyang minahal nang inakala ko na lahat ng kabutihan at pagmamahal na ipinakita niya sa akin ay totoo. Ngunit ang lahat lamang pala ay isang malaking huwad. Isang pagpapanggap upang paglaruan lamang ako. Ano bang ginawa kong kasalanan sa kanila upang paglaruan nila ang pagkatao ko ng ganito? Mortal na bang kasalanan sa mundong maging mahirap na tulad ko? Pinaniwala nila ako sa isang kasinungalingan. Ipinapangako ko na isang araw ay babalikan ko kayo. Gagantihan ko kayo at ipararanas ko sa inyong sakit na ginawa niyo sa akin. Mas hihigitan ko pa kaysa sa mga ginawa niyo sa akin. Pagbabayaran yung mga kalupitan niyo sa akin. Hindi na ako bumalik sa impyernong universidad na yon. At tinulungan na din ako ni Caspian na makapasok sa isa sa mga eskwelahan ng mga Zither upang maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral dahil malapit na din naman akong magtapos. Malugod akong tinulungan ni George na makapasok sa kanilang eskwelahan at pagkatapos ay ako na rin ang kinuha nilang manager ng bar na pag-aari niya upang makatulong sa mga gastusin namin ng aking ina sa araw-araw. Nagpalit na din ako ng numero ng telepono dahil ayoko nang magkaroon pa ng kahit na anong kaugnayan pa kay Kendra. Hindi ko siya mapapatawad sa lahat ng ginawa nila sa akin ni Francis. Malaki ang galit ko sa mga mayayaman. Ngunit si Caspian at ang kanyang mga kaibigan ay pinatunayan sa akin na hindi lahat ng mayayaman ay matapobre, mapanglait at matayog ang tingin sa sarili. Dahil ang grupo ni Raven James Vance ay may mga mabuting puso at pantay-pantay ang tingin sa lahat. Kamusta ka naman dyan? Maghahapunan na kami. Halika na't sumabay ka na sa amin. Wika naman ni Raven sa akin nang pumasok ito sa malaking opisina. Naku sir, hindi na ho. Marami pa akong aasikasuhin ng mga dokumento na kailangan ni Sir George bukas. Ani ko habang napapakamot ako ng aking ulo. Sinabi naman sa'yo na wala kang tatawaging sir sa amin. Ray lang ang tawag mo sa akin at mamaya na din yan. Makapaghihintay yan, ngunit ang kumakalam na sikmura ay hindi. Kaya tara na. At nakahain ng mga pagkain sa VIP area na pinahanda namin. Saluhan mo kaming magkakaibigan dahil para sa amin ay kaibigan ka na rin namin. Ani niya pang muli kaya wala na akong nagawa pa kung hindi ang tumayo at sumunod na lamang sa kanya. Matapos ng masarap na hapunan at masayang kwentuhan kasama sila, ay bumalik din agad ako sa aking opisina nang may ngiti sa aking labi. Ngayon lamang ako nakaranas na ituring na isang kapamilya ng mayaman na tulad nila. Naniminsan ay hindi ko naisip na mangyayari dahil na rin sa katayuan ko sa buhay. Sanay lamang ako na inaalipusta at minamaliit ng mayayamang kilala ko. Kaya nakakapanibago na may mga taong katulad nila. Pagkabalik ko sa opisina ay agad akong naupo sa aking upuan at ipinagpatuloy ko ng naudlot kong gawain. Napasandal ako sa aking kinauupuan nang biglang pumasok sa aking isipan si Kendra. Napapikit ako at isa-isa kong inalalang masasaya naming araw na magkasama. Ang mainit na pinagsasaluhan namin sa tuwing pupunta kami ng Antipolo. Ang lahat ng yon. Ang akala ko ay totoong lahat ng yon. Hindi ako makapaniwala na isinuko niya sa akin ang kanyang dangal para lamang sa isang laro. Hindi ako makapaniwala na magagawa niya sa akin ang lahat ng yon. Pero sa kanila na mismo nang galing. Sila na mismong nagsabi sa akin ang lahat ng yon sa harapan ng maraming tao. Hindi ko na napigilan pa ang pagdaloy ng aking mga luha. At mabilis ko naman itong pinunasan. Hindi kita iiyakan, Kendra. Ipinapangako ko sa aking sarili na hindi kita iiyakan. Bulong ko sa aking sarili. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ko ang gallery nito. Halos ang lahat ng larawan na nandito ay puro mukha ni Kendra. Kailangan ko na siyang kalimutan. Hindi ko magagawa ito kung hindi ko aalisin ang lahat ng bagay na maaaring makapagpaalala sa akin sa babaeng minsan kong minahal ng higit pa sa buhay ko. Ang babaeng gusto ko sanang iharap sa dambana sa oras na makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Huminga ako ng malalim at sinimulan ko ng burahin ang bawat larawan ng babaeng sumira ng buhay ko. Ang babaeng gagawin ng lahat makita lamang akong nagdurusa. Pagkabura ko ng lahat ng kanyang larawan, ay ibinalik kong muli ang aking telepono sa aking bulsa. At muli kong hinarap ang aking trabaho. Mabibining katok ang pumukaw sa akin at napatingin ako dito nang bigla naman itong bumukas.
Sir George, may kailangan ho ba kayo? Ani ko dito na pumasok na ito sa loob ng aking opisina. Please, don't call me sir. Nakangiti niyang ani sa akin at pagkatapos ay naupo na ito sa aking tabi. Umayos naman ako ng pagkakaupo at hinarap ang aking amo. Mukhang importante ang sadya niya dito. Kaya naman naghihintay lamang ako ng maaari niyang sabihin sa akin. Anong plano mo pagkatapos mong graduate? Gusto mo bang sa kumpanya ko na lamang ikaw magtrabaho? Bibigyan kita ng magandang posisyon sa aking kumpanya. Ani niya na ikinagulat ko. Kaya naman nanlaki ang aking mga mata at napatayo pa ako sa aking kinauupuan. Totoo ho? Gulat na gulat kong ani dito na ikinatawa naman niya. Huwag mo nga kung hinuho. Piling ko tuloy ang tanda ko na. Samantalang nasa mid-20s lang naman ako. Tumatawa niyang ani kaya naman napakamot na ako ng aking ulo at napangisi sa kanya. Hindi ako makapaniwala na siya pa mismong lalapit sa akin upang alukin ako ng trabaho. Sa oras na makatapos ako sa aking pag-aaral, nakaramdam ako ng katuwaan dahil itong pinapangarap ko para sa aking ina, ang mabigyan ko siya ng magandang buhay. Salamat, maraming salamat sa iyo. Masaya kong ani dito habang hindi na aalis ang malaki kong ngiti sa aking labi. Bigla namang bumukas na muli ang pintuan ng opisina at iniluwa naman ito si Sir Riven. Mukhang nasabi mo na sa kanyang magandang balita. Ang laki kasi ng pagkakangiti niya. Nakangiting ani sa amin ni Sir Riven. Para akong nasa alapaap, hindi ako makapaniwala sa sobrang buti ng kanilang kalooban na handa silang tumulong sa mga taong nangangailangan. Salamat po sa inyo. Napakabuti po ng inyong mga kalooban. Ani ko sa mga ito na tinaasan ako ng kanilang kilay na ikinatawa ko naman. Okay, salamat sa inyong lahat George and Riven. At sa lahat ng kaibigan nyo na nagpapakita ng kabutihan sa akin. Ani ko sa kanila, kaya naman napangiti na ang mga ito at nakipag-fist bump pa sa akin. Nagpaalam na din sila at bumalik na sila sa itaas, habang ako naman ay sobrang saya at hindi pa rin makapaniwala sa aking mga narinig mula kay George. Sa wakas ay wala na akong iisipin pa dahil pagka-graduate ko ay may trabaho na naghihintay sa akin. Masaya ako na muling hinarap ang aking trabaho. Kailangan ngayon pa lamang ay magpakitang gilas na ako. Ayokong isipin nila na nananamantala ako dahil hindi ako ganong klase ng tao. Hindi na maalis ang ngiti sa aking labi, kaya mas lalo tuloy akong ginanahang magtrabaho. Habang busy akong nagtatrabaho ay tumunog naman ang aking telepono, kaya napatingin ako dito. Notification ito ng aking social media. Nakita kong pangalan ni Kendra, kaya sa inis ko'y mabilis akong nag-deactivate ng aking social media. At hindi na ako nag-abala pang tingnan kung anong mensahe niya sa akin. Kung tutuusin ay hindi ko naman talaga kailangan ng social media. Ginawa ko lang naman yun dahil kay Kendra. Pati nga ang profile picture ko doon ay si Kendra ang naglagay. At larawan namin yun nung magkasama kami sa Antipolo. Wala nang dahilan pa upang mag-usap kami. Hindi ko nahahayaan pa na paglaruan pa nilang muli ang buhay ko. Mahihinang katok sa pintuan ng aking opisinang pumukaw sa akin. Habang busy akong nag-e-edit ng mga reports na ginagawa ko. Pasok, mahinahon kong ani sa taong kumakatok sa pintuan. Ngunit hindi ko naman ito tinitingnan dahil may importante akong ginagawa sa harapan ng laptop. Sir, may mga naghahanap po sa inyo sa labas na customer. Importante daw po na makausap kayo. Wika ng isa sa mga waiter na naka-assign sa first floor. Kaya kahit nagtataka ako'y lumabas din agad ako upang alamin kung sinong mga taong naghahanap sa akin. At kung anong importanteng tinutukoy ng mga ito. Habang papalapit ako'y namataan ko na agad kung sinong mga taong ito. Kaya napahinto ako tumingin-tingin sa paligid. Alam kong gulo na naman ang dala ng mga ito. Kaya nag-aatubili ako kung lalapitan ko ba sila o babalik na lamang ako sa aking opisina. Tumalikod ako at nagsimulang lumakad papalayo sa kanila nang isang malakas na sigaw ang aking narinig. Kaya napahinto ako sa aking paglalakad at pilit na nagtitimpi ng aking galit. Hampas lupa! Saan ka pupunta ha? Huwag mong sabihin na natatakot ka sa amin. Sigaw ni Francis. Sabay tawanan nila ng malalakas ng kanyang mga alipores. Kaya huminga ako ng malalim at pilit kong pinapakalma ang galit na aking nararamdaman. Napatingin ako sa mga tao at napansin ko na halos lahat sila ay sa amin na nakatingin. Kaya unti-unti akong humarap sa mga ito nang nakakuyom ang aking dalawang kamao. Lumapit ka dito pobre at may ipag-uutos kami. Sigaw na muli ni Francis sa akin habang panay pa rin ang tawanan nila. Huminga ako ng malalim dahil ayokong patulan ng mga ito.
At pagkatapos ay maayos akong nagsalita sa mga ito upang hindi na makaagaw pansin pa sa mga customers. Nakakahiya naman kila Sir George kung ako pang magdadala ng gulo dito. May mga waiter na nakatalaga dito, sir. Kung nais niyong umorder ay magsabi lamang kayo sa kanila dahil hindi ko na ito gawain. Wika ko, tatalikod na lamang sana ako. Nang biglang napatigil ako, nang binato nila ako ng 2 sunod na bugok na itlog, na ang isa ay tumama sa aking likod ng aking katawan at ang isa naman ay tumama sa likod ng aking ulo. Langya, hanggang dito ba naman ay may daladala silang bugok na itlog? Saan ba nila nakukuha ang mga ito? At tila ba hindi sila nauubusan ng pinagkukunan nito? Kahit saan ka talaga pumunta ay daladala mong amoy basura na yan, Henderson. Hindi mo na yan matatakasan pa. Sigaw ni Francis sa akin at napatigil na rin ang malakas na musika dahil sa gulong ginagawa ng grupo ni Francis. Napatingin ako sa aking paligid at kahit gusto ko nang umalis ay hindi ko na magawa dahil lahat ng tao dito ay pinapanood na kami. Pobre, linisin mo nga ang lamesa namin at madumi na. Hubarin mo yung damit mo at yan ang ipamunas mo dito. Ani naman ang isa sa alipores ni Francis, sabay tawanan nila ng malakas. Napangisi na lamang ako sa mga ito at napapailing na lamang ako ng aking ulo. Anong kaguluhan ang nangyayari dito? Malakas na ani ni Hans sa aking likuran. Dahil sa mga gulong ginagawa nila Francis ay hindi ko na namalayang nakalapit na palang mga ito. Sinong gumawa sa iyo niyan, Russell? Wika niya pang muli, ngunit nanahimik lamang ako dahil ayokong gumawa ng gulo dito sa pag-aari ni George. Hindi ko alam kung bakit ganito na lamang ang galit sa akin ng mga taong ito. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Lumayo na nga ako pero sila naman ang kusang lumalapit upang guluhin ang nananahimik kong buhay. Sinong tarantadong bumato niyan sa'yo ha pare? Galit na asik naman ni Isaac at naglapitan na rin ang 4 pa nilang kaibigan. Sinabihan ko sila na okay lang ako at baliwala naman ito sa akin. Kung tutuusin ay sanay na nga ako. Ngunit ayaw naman magpaawat ng magkakaibigan. At pilit pa rin nila akong ipinagtatanggol sa mga patpating nila lang na nakatayo sa harapan namin. Sinong nagbigay ng permiso sa inyo na manggulo sa teritoryo ko, ha? Galit na asik ni George sa mga ito. Mababakas mo sa kanilang matinding pagkabahala na tila ba kulang na lang ay isa-isa silang magsitakbo papalabas. Pero kahit mababakas ang takot sa mukha ni Francis, ay nagmamatigas pa rin ito. Hindi na babagay ang basura na yan dito sa bar na to. Pangungutya naman ni Francis habang titig na titig sa akin. At sinong nababagay dito? Ikaw? Kayo ang basura at kayong hindi nababagay sa lugar na ito. Kaya umalis na kayo. Bago pa namin kayo kaladkarin palabas ng building na to. Galit na ani naman ni Gabriel.